So, good day, sir. So, we are Group G. So, I'm with Manalo, Orlino, and Saison. So, we will be explaining our binary counter, which is uh, dissected into three parts, which is the up binary counter, down binary counter, and the up and down binary counter. So, let's start with the up binary counter, which is going to be presented by Mr. J. Razel Manalo. So, dako na tayo dito sa binary counter. So, same lang 'to sa pinaliwanag ko nung about sa ano, which is sa asynchronous. Etong parting 'to is not queue, then connected lang siya sa clock 1 nung second flip-flop natin. Then not queue, connected din dun, and so on hanggang sa makarating diyan sa pinaka-last natin. Okey. So, ano na ba tayo? Next natin yung paliwanag ko na rin muna lahat na naka-connected dito sa ating switch. So, ito si J1, K1, J1, K1 ng mga flip-flop. Connected lang siya dito sa ating switch. Then, itong parte naman na to, which is nakikita natin na to connected din sa baba, is enable lang yan. So, ang ang gamit lang nito is para ma-on and off yung ano, circuit. Like, parang may switch talaga. So, yun lang. And yung about pala sa sinabi kong not you, dito sa ano lang 'to, sa simulation lang 'to gumagana, na ilalagay natin siya dun sa ibang clock, sa mismong circuit, 'di siya applicable, sa simulation lang talaga. So, nadako na tayo dito. So, yung ano nito is, yung Q, ito si Q, connected lang siya dito sa low, low significant, 'yan. Then 'to connected din dito, then connected dito so 'yan mamaya na lang. Then 'to connected sa pangatlong FF natin, then itong last is connected dun sa 'yan, sa high. So papaliwanag natin ba't sa parting 'to lang merong nakalagay may connection si pin 1 and pin 2 ng ating AND gate. So dahil 'yan ito yung para sa pagre-reset niya, like from 9 babalik siya sa 0. So once na mag-ano 'to, mag 111 na or ito, mag 1 kasi ito ano 'to, 0 'to, hindi. Oh, 'yun tama. So 'pag nag 1-0 'yan, so balik na tayo dun. So 'pag nag 1-0 na siya, makukuha na niyo yung ano nito, kunyari 'pag ito nag 1 na 1 na, iilaw na 'to, then connected siya sa mga clear nito. So dun na lalabas yung pagbalik niyang from 9 babalik siya ng 0. So yun yung ano niya function. Then about naman dito sa dito sa makikita natin na wala 'tong connection is dahil lang naman sa up binary siya and 'di naman niya kailangan gumamit ng preset, so hindi na natin siya kailangan lagyan ng preset. Then itong nakikita naman natin na 'to is reset, reset para bumalik siya sa 0. Then ito is para dun sa timer, sa clock. So yun lang yung about sa ating up binary counter. So next is presented by Mr. Roleda, Godfrey Roleda. So, si Roleda daw si Raven po muna pala bago si Sir Godfrey. So, palipat po muna ng PPT. Okay. So, I am Raven Orlino. We're gonna explain the binary counter down. So, in here,
we use a 5 JK flip-flop para mapagana namin yung binary counter together with the AND gate and NAND gate. So first, makikita natin dito na yung uh, FF1 natin or tinatawag natin flip-flop 1 is already connected to clock or timer natin. Nilagyan naman natin ng NOT gate. So sabi dito, yung FF natin or yung flip-flop natin is sa loob niya, meron na talaga siyang NOT gate. But para mag-work palalo yung circuit na to, ginamitan natin siya ng NOT gate or tatlong NOT gate para dun sa flip-flop natin. So dito makikita natin na yung output or yung Q1 is connected to Q2 and with NOT gate. But hindi lang naman siya connected doon lang yung output natin, no? Since makikita natin na yung Q1 natin is connected din sa uh, NAND gate natin. Ano ba yung kinaibahan ni Q1 sa lahat? So, sa Q2, Q3, Q4, and Q5. So, si Q2 naman is nakuha niya yung JK galing kay Q1. Yan. So, si Q1 daw is si Q1 binigyan niya ng signal si Q2 para mag-work using yung JK niya mismo. And then, doon ko nasasabi or doon natin makikita na ano ba yung pinagkaibahan mismo din ni Q2, Q3, Q4. So, yung makikita natin dito, yung output ni Q2, Q3, Q4, and Q5 is connected na. Tamburahin lang natin para mas maayos. Is connected kay NAND gate. Ayan. Same, tamburahin natin para mas maayos. Ayan. And then, same as kay Q3. And then, Q4. Yan. And Q5. Also, with that, is, makikita natin na may parang body-body sila nangyayari dito. Or, parang, same sila, pero, magkadikit sila, pero, ang nangyari, is for example, si Q1 and Q2 connected yung output nito kay JK. And then si Q2 naman to Q3 connected naman yung output niya o yung Q1 niya kay JK din. So makikita natin na same din si Q3 and Q4 na connected din yung para mag-work siya kasi parang one by one din siya. So kapag nagbibigay siya ng signal per flip-flop is 1 kapag nag-1 pag nag-1 imagine 000 sila lahat. So kapag si Q1 or yung FF1 natin is nagbigay ng signal ng 1 and then magbibigay din naman siya ng signal sa uh, Q2 natin or sa FF2 natin and then susunod din naman si Q3 and Q4 and so on. Number natin para mas malinaw. So, dito, makikita natin na pwede namang mag-work si Q1 to Q4. Pero, ang mangyayari niyan, sabi dito, hindi daw siya magka-count to 9 to 0 to 9 or 9 to 0. Kasi ang mangyayari niyan, ang magiging countdown lang kapag wala si Q5, which is ito, is ang magiging count niya lang is either 9 to 8 or 8 to 9. And then, kaya tayo gumamit ng Q5. So, si Q5 naman is connected siya kay NAND gate. So, kung makikita natin dito na si Q5 to Q2 is connected lahat-lahat kay NAND gate. So, kailangan natin siya kasi pinagsama na lang natin siya dun sa NAND gate natin.
And then yung output ni AND gate is connected kay NAND gate. Ayan, sobray muna natin. And then, yung isa natin na input is galing kay Q1. Yan. Then, connected na siya kay AND gate. So, bakit ka natin ng NAND gate? Para magdala siya ng signal pababa, no? Na pwede na makakapag-reset siya. That will be explained by Mr. John Godfrey Roleda naman. So, yun. Wait lang. So, balik tayo dito. So, ayun nga, so, uh, let's keep in mind that, wait, where's my cursor? So, Q5, there we go. So, Q5 and then Q2 is connected to the AND gate, or Q5 to Q2 rather is connected to NAND gate, and which is connected to pin 1. So where's the pin 1? So this is the pin 1, and then the Q1, which is this, is connected to pin 2. There we go. So if the condition value is met, which is 1 1 1 1 1, it will reset to 0 0 0 0 0. But since it has a preset of 0 1 0 0 and 1, the counting will start from there. So, yun na nga. Pag dumating na yung part na napailaw na tong ating NAND gate is iilaw na siya, papasok na yung connection niya from dito sa parting to, then 1001 is magre-reset na siya. So, yun. Next naman natin is yung part na to. So, ito naman is high voltage, or kung sa mismong circuit natin is positive lang yan. So, connected dito si reset, nawala yung mga pangalan. So, pangalan natin tong F4, F3, F2, then F1. So, itong part na to is reset, which is reset ni F1, connected siya sa positive voltage, then preset ni F2, connected sa positive voltage, then preset ni F3, connected sa positive voltage, then ito wala. So, connected naman to sa itong preset ni F5 sa positive voltage. And next is about sa reset, which is connected kay reset ni F5, then connected yun sa preset ni F4, then reset ni F3, then reset ni F2. So, ang main purpose lang naman itong mga to is para ma-off or ma-off natin yung sa mismong circuit, or para isipin na lang natin na pag kunyari dumating na yung 1001 is magbabalik na siya from ah, babalik na siya from 1001 to 000. Then wait, wait. Basta pag dumating na siya ng pag bumalik na siya ng 0 is babalik na siya papuntang 9. So, yun lang naman yung function nun, para ma-off lang naman yung other function para magdire-diretso yun from 1111, mga ganun. Yun lang. So, next naman natin is up and down binary counter na ipapaliwanag ni Mr. Saison. Ay. Before that, may clarify lang ako sa binary counter down.
para mas maintindihan. Ay lang, balik ulit sa previous. Okay. So, paano siya nag-work is kapag, para mas madaling maintindihan, kapag yung condition, since binary counter to, ang di lang na siya na-mention is, since down counter is na-connect siya sa NOT queue yung ating mga clock. So, yun. Tapos yung ating mga NOT queue na-connect sa clock. Tapos yung queue natin, na-connect dito sa mga condition. So, yung condition, kapag 1, 1, 1, 1, 1, is magre-reset siya from 0, 0, 0, then magpe-preset ng 0, 1, 0, 0, 1, which is na-explain naman din. So, simultaneously nangyayari yan para mag-count siya from 9 to 0. Tapos, yung mga nakakonect sa NAND gate natin is ito. Sa preset, ang nakakonect ay sila flip-flop 4 and flip-flop 2. So, flip-flop 4, ito yung kanilang preset, and flip-flop 2. So, yun. Then, yan yung sa preset. Wait. Actually, no, clarify lang pala. Sa preset pala ni flip-flop 2, wala pala na-connect. So, sa preset lang ni flip-flop 4 lang na-connect yung preset. Yan pala yung clarification lang. Then, sa reset, ang nakakonect dyan sila flip-flop 5, flip-flop 4, flip-flop 5, flip-flop 4, flip-flop 3, and flip-flop 2. Yun din yung reset, yun din yung nakakonect sa NAND gate, yung reset nila 5, 4, 3, and 2. Since, ito, yan. Ang nakalagay pala dito sa preset is flip-flop 1. So, sila flip-flop 4 and flip-flop 1, ito yung preset nila, para mag-count siya sa 1001 or 01001. Then, magka-count na siya downwards. So, yun lang i-clarify ko dun sa binary counter na yun nga, yung preset, ang nakakonectan dyan sila flip-flop 4 and 1, tapos yung reset is sila flip-flop 4, 3, and 2, then the rest is naka-high voltage or low input para naka-off yung kanilang utilization or yung functions nila. Okay. Sunod naman tayo sa up and down binary counter. Kung saan, ito lang yung pinagsamang up and down na counters. Sa makita natin dito, meron tayong mode. Na kapag yung mode natin is naka-down, mode natin is naka-0 is down. Then kapag gusto natin yung mode natin is upwards yung counting, is set natin yung mode natin to 1. So paano siya nangyayari? Sa pamagitan ng paggamit ng XOR na kung saan ito yung nakakonekta sa clock. At siya yung magsasabi kung paano yung magiging counting niya. So dito, isa-isahin muna natin yung paano siyang count niya. So, ang setup niya is naka-synchronous dahil isa lang yung nakakonect sa clock. So dito, kapag yung clock natin is nakakonect dito, then yung Q1 natin is nakakonect sa dalawang conditions. Isa sa XOR, then yung isa sa isang AND gate, which is merong siyang separate function. Pero focus muna tayo dito. So, yung output ni Q1 is naka-input directly sa Q XOR natin or sa U1 XOR. So, purpose ni XOR is siya yung magsasabi kung upward counting or downward counting. Pero since dito, nakaset yung natin, yung counting to 0, so therefore, yung magiging output nito is downward counting. Then, yung magiging output ni XOR gate natin is nakadirekta dun sa clock ng ating JK flip-flop. Then, the rest, all follow through kung paano yung connection nila dito sa una nating flip-flop. Kung saan yung ating mga QN natin dito, is nakakonect dito sa XOR gates natin. Then, yung mga nagiging output nila XOR gates
is naka-connect sa clock. Then the rest and so on. Then, since asynchronous lahat ng ating JK is directly na nakarekta na or naka-high na yung input nila. So, yun. Okay. Paano naman set kung paano yung magiging condition para mag-count siya upwards and downwards? Na kapag upwards from 0 to 9, then kapag downwards is 9 to 0. So, ang functions dyan is pamagitan nitong ating mga AND gates. Okay. First part muna tayo, focus muna tayo sa upward counting. So, sa upward counting. So, paano nakukuha? So, dito, ang condition natin is itong AND gate nito specifically. Itong AND gate nito, ang purpose niyan is for upward counting. Na kung saan, yung connection niya is nakakonekta dito. Directly dito sa ating mode. Then, yung ano natin, yung isa pa, is nakakonekta kay Q2. Then, the other one is nakakonekta kay Q4. So, therefore, kapag ang Q4 and Q1 natin, ay Q2, I meant, Q4 and Q2, is lahat naka 1. So, therefore, magiging output niyan is magre-reset na siya. So, magre-reset na yan back to 0. Then, yung output nito is nakakonekta sa OR gates. Ang purpose nitong OR gates na to is para ma-reset. So, yan, para ma-reset siya. Kasi yung isa pang connection is for downward counting. Para ma-reset din niya. Or ma-ability na mag-reset din siya. Then, yung sunod naman, ito, is direkta naka-reset lang siya. Hindi na kailangan ng OR gate. Since sa downward counting, hindi naman need na naka-reset itong si ating unang JK flip-flop. Kasi sa downward counting is dapat naka-preset na siya na as 1001. So, yun. Yung main functions nila. So, kapag, yun nga ulit, recap lang, kapag sila Q4 and Q2, then yung mode natin is parehong naka-high, is magre-reset na yung buong ano natin, buong circuit natin, then magbaback counting siya from 0 to 9. So, yun yung sa upward counting mode. Pause naman tayo kapag down naman, down counting naman. So, kapag down counting, nakaset dapat yung ano natin, mode natin is to 0, so dapat naka-not M. Kapag at kapag ito yung condition natin, is iba naman yung gagamitin natin. So, dito, katulad nga dun sa kanina sa downward counting, is gagamit tayo ng AND gates. But in this case, sa ating simulation, is gumamit lang tayo ng AND gate dito instead of NAND gate. So, dito, ang nangyari, is tinake natin lahat ng input na yun nga, sila Q5 to 1, I mean, tama. Q5 to 1 or Q2 5 to 1, yun nga, is naka-AND gate. So, lahat yan naka-connect sa AND gate natin. Yan. So, lahat yan. Pati na rin, dahil nga yung condition natin, si not M. So, M, naka-not M, tapos Q5 to 1, kapag yung condition nila na met na lahat sila is all high, puro 1 yung input nila, then, ang mangyayari dyan
is nakakonekta to sa ating mga reset and preset. So, ito naman, sa magiging output dito, na keep nila not M, then Q 5 to 1, naka-end lahat sila, is una, itong ating panglimang JK flip-flop, tulad din na-explain kanina, para gumana yung down counting natin, is nakakonect dun sa reset, dito sa ating end gate, sa output ng ating end gate. So yan, nakakonekta sa reset. Then, nakakonekta din sila sa reset ng iba pang mga JK flip-flops. Ayan, parang mag-reset din sila. Then lastly, and most importantly, is yung preset natin. So, yung preset natin, dahil gusto natin magbalik from 9, is nakakonekta dito sa output ni end gate na 1001. So, yun yung dun sa principle kung paano gumagana yung downward binary counter natin. Na ito nga, dito yung lumalabas yung output namin na from 1001 to 000. Then magre-reset back. And yon. Then ito yung nagiging output namin. Seen naman dito sa aming diagram or picture na downwards naman yung counting namin dito. So, yun lamang po with regards dun sa aming binary counters sa up, down, and up and down binary counters. Salamat po and thank you po sir sa panonood.